Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 6 o 6 pataas at tumatanggap ng pensyon mula sa SSS o GSIS, pakinggan ninyo ako ng mabuti dahil ang mga susunod na minutong ito ay maaaring magpabago ng inyong Disyembre at mga darating na taon. Maraming seniors ngayon ang nawiwili sa social media, nakakakita ng mga balitang nagsasabing may malaking dagdag sa pensyon, may bago raw na batas, may extra pang pera, pero hindi nila alam kung totoo peke lang. Kaya ito, ako bilang kaibigan ninyo dito sa usapang harapan ay maglalahad ng eksaktong katotohanan tungkol sa mga pagbabago sa SSS at GSIS ngayong Disyembre 2025. Huwag kayong umasa lang sa chismis o sa mga kopya-kopya na mensahe sa chat groups. Ito ang totoo. Ito ang opisyal at ito ang kailangan ninyong malaman para hindi kayo mapag-iwanan ng pera na para sa inyo. Mahalaga ito lalo na kung kayo ay tumatanggap ng maliit lang na pensyon, kung kayo ay may sakit, o kung kayo ay nag-aalaga pa rin ng mga apo dahil totoong may mga pagbabagong naganap. May mga benepisyo na kailangan ninyong i-claim at may mga deadline na hindi dapat palampasin. Kaya makinig kayo ng mabuti at pagkatapos nito, i-share ninyo sa mga kakilala ninyo para lahat kayo ay updated at walang maiiwan. Nagsimula ang taong 2025 na puno ng pag-asa para sa ating mga retires. Unang-una, alam ba ninyo na ang SSS ay nagpatupad na ng makasaysayang 3 taong pension increase program simula pa noong Desyembre 2025? Ito ang pinakamalaking reforma sa SSS sa loob ng 68 taon ng kanilang kasaysayan. Ibig sabihin, mula Setyembre 2025 hanggang 2027. Lahat ng pensioner maging retirement, disability, or survivor pensioners ay makakakuha ng taang dagdag sa kanilang pensyon. Para sa mga retirement at disability pensioners, ang dagdag ay 10% kada taon. Samantalang ang survivor pensioners naman ay makakakuha ng 5% bawat taon. Pagkatapos ng 3 taon, ang kabuuang dagdag ay aabot na sa 33% para sa retirement at disability pensioners at L4 naman para sa survival pensioners. Halimbawa, kung ang inyong buwanang pensyon ay PH 5,000 ngayon pagdating ng 2007, lalaki ito ng halos 1/6 na raw. Kung naman kayo ay tumatanggap ng 10 o 15,000, mas malaki pa ang inyong magiging dagdag. Ngunit huwag kayong malito, ito ay automatic na pagbabago. Hindi kailangan mag-apply, hindi kailangan pumunta sa SSS office. Ang increase ay automatikong ire-release na sa inyong account. Ang mahalaga lang ay siguruhing tama ang inyong banking details at updated ang inyong address sa SS records. Napakahalaga na itong alamin dahil maraming seniors ang hindi nagpapaalam sa SSS kapag lumilipat sila at ng tirahan or nagpapalit ng bank account. Kapag ganoon, maaaring hindi kayo makatanggap ng tamang halaga o baka madelay pa ang inyong pensyon. Kaya ngayong Disyembre, maglaan kayo ng oras para i-check ang inyong My SSS account online. O kung hindi kayo marunong gumamit ng computer, hilingin sa mga anak o apo na tulungan kayo. Pwede rin kayong tumawag sa SSS hotline o pumunta mismo sa branch. Pero dahil season ito ng Pasko, maraming tao, kaya mas mabuti kung maaga kayong pupunta o gamitin ang online services. Ngayon, pag-usapan naman natin ang GSIS. Maraming chismis na kumakalat tungkol sa GSIS ngayong Duchim Core 25, lalo na ang sinasabing PH5 na dagdag buwanan. Mga kapatid, dito kailangan nating maging maingat. As of now, walang opisyal na anunsyo mula sa GSIS Board of Trustees tungkol sa ganyang fixed amount na dagdag. Ang GSIS ay mayroon ngang history ng pagtaas ng pensyon, pero hindi ito laging pareho para sa lahat. Karaniwang percentage based ang kanilang mga adjustment o kaya ay may targeting para sa mga minimum pensioners. Kaya kung may nakita kayong Facebook post o natanggap na forwarded message na nagsasabing lahat ay makakakuha ng PH 8,000, huwag agad maniwala. Maghintay muna ng opisyal na circular mula sa GSIS. Ngunit mayroon namang tunay na magandang balita mula sa GSES. Noong Setyembre 2025, ang GSES ay nag-lift na ng cap sa survivorship pension. Dati, ang mga surviving spouse
ay tumatanggap lang ng kalahati ng pensyon ng namatay nilang asawa, pero may tetso ito hanggang sa sahod lamang ng isang undersecretary sa gobyerno. Ngayon, wala na ang tekso na iyon. Ang ibig sabihin kung ang namatay ninyo ay high-ranking official noon at malaki ang pensyon, ngayon makukuha na ninyo ang buong 50% ng kanyang basic pension. Ito ay napakagandang balita, lalo na para sa mga widows at widowers ng mga general director or mataas na opisyal sa gobyerno. Ang adjustment na ito ay automatic din, hindi kailangan ng bagong application. Ang GSIS mismo ang mag-recompute at mag-adjust ng inyong pension. Pero tandaan, dapat kayong regular na tumatanggap pa ng survivorship pension para makuha ang benepisyo na ito. Kung na-stop na ang inyong pension dahil nag-asawa kayo ulit o may ibang dahilan, hindi ito applicable sa inyo. Isa pang mahalagang pagbabago sa GSIS ay ang abolition ng cohabitation rule. Dati kung ang surviving spouse ay nakikitira sa ibang partner kahit hindi kasal, maaaring ito ng GSIS ang kanilang survivorship pension. Ngayon, tanggal na ang rule na iyan. Ang pension ay titigil lang kapag ang beneficiary ay legal na nag-asawa ulit. Ito ay mas simple at mas respetuoso sa personal na sitwasyon ng mga tao. Bukod pa ran, ang GSIS ay nagpatupad na rin ng 1.5% na annual pension increase noong Enero 2025 para sa mga pensioners na tumatanggap na ng pension for at least 5 years. Kaya kung kayo ay pensioner na matagal na, dapat ay naranasan ninyo na ang unang wave ng increase na ito sa inyong Enero payout. Kung hindi, magpunta kayo sa GSIS branch at magtanong. Pag-usapan naman natin ang mga payout schedule dahil maraming seniors ang nalilito kung kailan eksaktong dadating ang kanilang pera. Para sa SS, ang payout schedule ay nakadepende sa penultimate digit ng inyong SSS number. Iyon ay ang pangalawang huli sa numero ninyo. Halimbawa, kung ang SSS number ninyo ay 3423, 4 na 56 na 78, ang penultimate digit ay 7. Mayroon pong calendar na inilalabas ang SSS bawat taon na nagsasabing kung aling araw ng buwan kayo makakakuha ng pensyon base sa digit na yon. Karaniwang nahati ito sa dalawang batch. Mga digits 0 hanggang 4 ay 1 at 5 hanggang CI. Kaya kung kayo ay digits 0 hanggang 4, malamang na unang kalahati ng buwan kayo makakakuha. Kung 5 hanggang 9 naman sa ikalawang kalahati ngayong Disyembre dahil Christmas season, may posibilidad na slightly earlier ang release. Noong 2024, ang 13th month pension ng SSS ay inilabas na as early as late November. Kaya bantayan ninyo ang inyong bank account ngayong huling linggo ng Nobyembre at unang linggo ng Disyembre. Ang ika-13 buwan na pensyon, ito ay isang buwan ng dagdag na pensyon na ibinibigay bawat Disyembre. Kung ang regular pension ninyo ay PHP na, 1,000, ang ikabuwan ninyo ay PH na 1,000 rin. Kung 16 na thousands ang regular ninyo, 16 din ang 13th month. Ito ay tax-free at walang deduction. Sobrang laking tulong nito lalo na para sa gastos sa Pasko, regalo, notebena, medisina, bills. Tandaan lang, ang 13th month pension ay para lang sa mga aktibong pensioner. Kung na-suspend or na-stop ang pensyon ninyo dahil sa compliance issues, hindi kayo makakakuha. Kaya kung mayroon kayong natatanggap na sulat mula sa SSS or GSIS na nagsasabing kailangan ninyong mag-submit ng Annual Confirmation of Pensioners or ACOP documents, gawin ninyo agad. Huwag palampasin ang deadline. Ngayon, pag-usapan natin ang GSIS payout schedule. Ang GSIS ay mas. Lahat ng pensioner ay nakakatanggap tuwing ikawalong araw ng buwan. Kung ang ikawalo ay weekend o holiday, ang pensyon ay inilalabas sa huling working day bago ang ikawalo. Kaya ngayong Disyembre, Dork Hunt 25, dahil ang December 8 ay Monday, iyan ay working day, kaya inaasahan na December 8 mismo ang release. Pero dahil Christmas season din, may posibilidad ng slight adjustments, kaya bantayan ninyo ang inyong eCar Plus o Humid Card Balance. Ang 13th month pension ng GSIS ay inilalabas din sa unang linggo ng Disyembre. Sa nakaraang mga taon, may mga pensioner na nakatanggap pa as early as late November.
Kaya kung hindi pa kayo nakakatanggap ngayong unang linggo ng Disyembre, mag-alala na kayo at tumawag sa GSIS or magpunta sa branch. May mga clawback o pagbawas sa pensyon? Ito ay isang mahalagang tanong dahil maraming seniors ang natatakot na baka may kunin pala sa kanila o baka may utang na ibabawas. Sa totoo lang, sa karamihan ng kaso walang unexpected na clawback pero may mga sitwasyon kung saan maaaring bawasan ang inyong pensyon. Una, kung may overlapping benefits kayo, halimbawa, nakatanggap kayo ng sickness benefit or partial disability benefit, habang tumatanggap na rin ng pensyon, baka ibawas ito. Pangalawa, kung may dependent child ka na ina-claim mo pa sa pensyon pero nagtrabaho na pala o nag-asawa na, kapag nalaman ng SSS or GSIS, ibabawas nila ang overpaid amount sa inyong susunod na pensyon. Pangatlo, kung nagtrabaho ulit ang pensioner habang tumatanggap ng early retirement pension, maaaring masuspend ang pension depende sa rules. Kaya ang leksyon dito ay maging transparent. Kung may pagbabago sa inyong status, may trabaho na ang dependent, namatay ang dependent, o kayo mismo ay nagtrabaho ulit, sabihan ninyo agad ang SSS o GSIS. Mas okay na kayo mismo ang magsabi kaysa ma-discover nila at magkaroon pa ng penalties. Ano naman ang mga hidden benefits na madalas hindi alam ng seniors? Una, ang PH1000 monthly additional benefits sa SSS. Simula 2.1, lahat ng retirement pensioner ay tumatanggap ng extra P1000 on top ng kanilang computed pension. Pero maraming seniors ang hindi alam na automatic na ito. Kaya kung ang sabi sa inyo ay ang pension mo ay 4,000, in reality ay PH5000 na dahil may automatic PH1000. Pangalawa, ang survivorship pension para sa mga anak ay pwedeng i-claim hanggang 2 taong gulang kung nag-aaral pa sila, kahit lampas paran kung may permanent disability. Maraming families ang hindi alam ito at hindi nila ini-claim ang pensyon para sa mga college students. Pangatlo, ang rehabilitation benefit ng SSS para sa mga disabled pensioners. Kung kailangan ninyo ng therapy, prosthetics o special training, may program ang SSS para rito. Pero kailangan ninyo munang mag-apply, hindi ito automatic. Pang-apat, ang Medical Assistance Program ng GSIS. Kung kayo ay GSIS pensioner at may medical emergency or need ng hospitalization, maaaring makahingi kayo ng financial assistance. Ang problema, hindi ito widely advertised kaya kailangan ninyong aktibong magtanong sa branch. Tungkol naman sa tax implications, magandang balita. Ang pension benefits mula sa SSS at GSIS ay tax-exempt. Ibig sabihin, kahit magkano pa ang inyong pensyon, walang income tax na kailangang bayaran. Ganun din ang 13th month pension, walang tax. Pero kung kayo ay may ibang income pa aside from pension, halimbawa may rental income kayo o may negosyo, yung iba ninyong income ay taxable pa rin. Huwag kayong magtaka kung may BIR form na kailangan ninyong sagutan pero purely pension income, walang tax. Isa pang tanong na madalas tinatanong, pwede ba akong makatanggap ng SSS at GSIS pension both at the same time? Ang sagot ay depende. Kung nag-work kayo sa private sector at nag-contribute sa SSS tapos nag-transfer kayo sa government at nag-contribute sa GSIS, pwede kayong makatanggap ng both pensions. Pero dapat separate ang periods. Ibig sabihin, hindi overlapping. Kung nag-refund kayo ng SSS contributions nung nag-government employee kayo, nawala na ang inyong SS pension rights. Pero kung hindi kayo nag-refund at nakatipid pa rin ng sufficient contributions sa both systems, pwede kayong dual pensioner. Maraming teachers at government workers na galing private sector ang nakakaranas nito. Ang proseso ay tawag sa kanila portability o totalization. Ang huling agency na pinagtrabahunan ninyo ang pipiliin ninyong location para mag-file ng pension claim tapos coordinate na nila ang kabilang agency. Ngayon, mga practical na tips para sa SSS at GSIS office visits dahil marami pa rin ang kailangang personal na pumunta. Una, pumunta kayo ng maaga mga 7:30 ng umaga kung pwede dahil pag lunchtime na o hapon, sobrang haba na ng pila. Pangalawa, magdala ng kumpleto ng dokumento. Dalhin ninyo ang ID, SSS or GSIS number,
birth certificate kung kinakailangan, proof of address, at kung anumang supporting documents na hinihingi nila. Maraming seniors ang bumabalik-balik dahil kulang ang dala. Pangatlo, kung senior citizen kayo o PWD, may priority lane kayo, huwag kayong mahiya na sabihing senior kayo. Karapatan ninyo yan. Pang-apat, kung may katanungan kayo na simple lang tulad ng payout schedule o balance inquiry, gamitin ninyo ang hotline or online services muna. Ang SSS hotline ay 455 at ang GSIS hotline ay available sa website nila. Mas mabilis kaysa pumunta pa ng office. Panlima, kung kailangan ninyong mag-update ng bank account or disbursement details, gawin ninyo ito as soon as possible. Maraming pensioner ang delayed ang payout dahil outdated yung bank account. Baka close na ang account or napalitan na ng bagong number. Strategies para ma-maximize ang inyong retirement income. Una, kung kayo ay tumatanggap pa lang ng minimum pension, tingnan ninyo kung qualified pa kayo mag-contribute voluntarily. Ang SSS voluntary contribution ay pwedeng para sa mga early retires o sa mga may kulang pa sa contribution months. Bawat karagdagang contribution ay tumataas ang inyong pensyon. Pangalawa, kung may lump option kayo na nakalimutan ninyong i-claim, halimbawa, funeral benefit, separation benefit, or terminal leave pay, claim ninyo iyan. Maraming retirees ang hindi nakaklaim ng lahat ng kanilang benefits dahil hindi nila alam na may ganun pa pala. Pangatlo, gamitin ang SSS at GSIS loan programs wisely. Meron silang salary loan, housing loan, calamity loan. Ang interest rate ay mas mababa compared sa private lending companies. Pero tandaan, kapag nangutang kayo, babawasan ang inyong monthly pension para sa installment payment. Kaya siguraduhin kaya ninyo bayaran at kailangan talaga ninyo ng loan. Pang-apat, magtabi ng emergency fund kahit maliit lang. Kahit bawat buwan sa loob ng 6 na buwan, ay may 12,000 na kayong emergency money. Panglima, kung kayo ay may asawa or dependent children, tiyakin na updated ang beneficiary designation ninyo. Kapag may nangyari sa inyo, kailangan nila ng survivorship pension. Pero kung hindi updated ang records, halimbawa patay na ang dating dependent pero nakalist pa, rin magkakaroon ng delay o problema sa payout. Sa pagtatapos, mga minamahal kong seniors, ang susi sa lahat ng ito ay information at action. Hindi sapat na marinig ninyo lang ang balita. Kailangan ninyong kumilos. I-check ang inyong account, i-verify ang mga detalye, magtanong kapag may hindi kayo maintindihan. Huwag kayong mahiya na magtanong sa mga staff ng SSS o GSIS. Trabaho nila yan na tulungan kayo. Huwag din kayong sumuko kung nahirapan sa proseso. Maraming pensioners na tumutulong sa isa't isa. May mga Facebook groups, community organizations at barangay programs. Sumali kayo para may suporta. At higit sa lahat, huwag kayong maniwala sa lahat ng nakikita ninyong balita sa social media. Kung may nakita kayong post na lahat ng pensioner ay makakakuha ng Peach Pausen ngayong Disyembre, tanungin ninyo muna ang sarili ninyo. Totoo ba ito? May official source ba? Huwag agad mag-share o maniwala. Mas better na pumunta kayo mismo sa office o tingnan ang opisyal na website. Ngayong Disyembre 2.5, maghanda kayo. Bantayan ang inyong bank account para sa ikabuwang pensyon. Siguruhing updated ang lahat ng inyong dokumento. At kung may mga kakilala kayong seniors na hindi updated sa balita, ibahagi ninyo sa kanila ang video na ito. Maraming seniors ang walang access sa internet o hindi marunong gumamit ng gadgets. Sila ang pinaka-vulnerable na maiwanan. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, ikaw ang magiging ambassador ng tamang impormasyon. Sa huli, ang benepisyong ito ang SSS at GSIS pensyon ay resulta ng inyong pagod at sipag noong nagtrabaho pa kayo. Karapat-dapat ninyong matanggap ang bawat piso na para sa inyo. Kaya huwag palampasin ang mga pagkakataon. Huwag palampasin ang mga deadline at higit sa lahat, huwag kayong matakot na humingi ng tulong. Maligayang Pasko sa inyong lahat at naway magdulot ng kasaganaan at kapayapaan ang taong 2025. Ingat po kayo lagi.